ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mas tumitinding mga eksena at kaganapan sa mundo ng gihit, Batang Quiapo, mas lalong umiinit ang banggaan ng kapalaran ng bawat karakter. Hindi na ito simpleng kwento ng habulan. Hindi na lang ito putukan at pagtakas. Habang papasok tayo sa masalimuot na yugto ng kanilang buhay, unti-unting nalalantad ang tunay na kulay ng pagkakaibigan. Ng katapatan. At ng mga lihim na matagal nang nakabaon, ngunit ngayon ay nagsisimula ng sumiklab. Simulan na natin ang susunod na yugto ng kanilang kapanapanabik na istorya. Sa loob ng taguan makapal ang hangin. Ramdam ang halong tuwa at pagod ng grupo ni Tanggol, Inding, Intim at Ramon. Maliit ang espasyo. Masikip. Punong-puno ng mabibigat na paghinga. Ng pawis na hindi pa tuluyang natutuyo. Ng mga matang namumula sa puyat at tensyon. Ngunit sa gitna ng lahat may ngiti. May mga ngiting pilit pinananatili, parang sandatang panlaban sa takot. Parang ipinaglalaban ang sandaling kapayapaan na bihirang dumaan sa kanilang buhay. May mga buntong hininga. Mahahaba. Mabibigat. Parang inilalabas ang takot na kanina lamang ay nakadikit sa kanilang dibdib habang isinasagawa ang misyon. Nagpasalamat si Intim. Hindi iyon basta salita. Hindi iyon formalidad. Ang tinig ni Intim ay may bigat. May lalim. May bahagyang panginginig na nanggagaling sa pinakaloob ng kanyang pagkatao. Para kay Intim, ang mga diamante at ginto na kanilang nakuha, hindi lang materyal na kayamanan. Hindi lang presyo. Hindi lang halaga sa merkado. Iyon ay bunga ng pagtutulungan. Ng tapang. Ng pagtaya sa sariling buhay. Ngunit habang nagsasalita si Intim napansin ni Inding ang isang bagay. Mas mabigat pa sa kinang ng mga bato ang simbolismong dala ng mga ito. Para kay Inding, ang mga diamante ay hindi lang pera. Simbolo iyon ng pagtitiwala. Simbolo ng pagkakaisa ng tropa ni Tanggol. Habang nagsasalita si Inding, nangingintab ang kanyang mga mata. Hindi lang dahil sa refleksyon ng ilaw na tumatama sa mga hiyas. Kundi dahil sa paniniwala. Paniniwalang kaya nilang lampasan ang kahit anong unos basta't magkakasama sila. Sa bawat salitang binibitawan ni Inding dama ni Tanggol ang lalim ng paninindigan nito. At sa loob-loob ni Tanggol may tahimik na pangako. Paulit-ulit. Mahigpit. Hindi niya hahayaang mabigo ang mga taong umaasa sa kanya. Pagkatapos ni Inding nagsalita si Ramon. Ang tinig ni Ramon ay mailambing ng isang ama. Ngunit may halong tinik ng karanasan. Pinuri niya si Tanggol. Sinabi niyang maswerte ang anak dahil napapaligiran siya ng mababait at tapat na kaibigan tulad ni Inding at Intim. Ngunit sa ilalim ng papuri may anino. May pangamba na hindi niya direktang sinasabi. Kilala ni Ramon ang mundong ginagalawan nila. Alam niya ang presyo ng bawat pagkakamali. Batid niya na habang lumalalim ang laban lalong lumalaki ang panganib. Bawat hakbang maaaring maging huling hakbang. Bawat pagkakamali maaaring kumitil sa kinabukasan ni Tanggol. Habang pinagmamasdan ni Ramon ang anak napansin niya ang bigat sa mga mata nito. Hindi na iyon ang batang lumaki sa lansangan. Hindi na iyon ang simpleng Tanggol. Si Tanggol ngayon ay isang leader. At bilang leader pasan niya ang buhay ni Inding at Intim. Hindi iyon biro. Hindi iyon simpleng salita. Sa sandaling iyon, nangako si Tanggol sa harap ni Inding, Intim at Ramon, sa harap ng buong tropa. Walang iwanan. Hanggang sa huling hininga. Matatag ang kanyang tinig. Diretso. Walang pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng tapang may takot. Takot na siya lamang ang nakaalam. Muling nagtagpo ang mga mata ni Tanggol at Inding. Isang titig. Mahaba. Tahimik. Mas malinaw pa sa anumang panunumpa. Walang salita. Ngunit malinaw ang mensahe, magkasama hanggang dulo. At dama ng bawat kasama ang bigat ng pangakong iyon. Hindi lang ito pagkakaibigan. Isa itong paninindigan laban sa mundong gustong magdikta sa kanilang kapalaran. Matapos ang misyon sandali silang nagdiwang. Uminom. Nagtawanan. Pinilit kalimutan ang gulo sa labas.
Ngunit sa Batang Quiapo walang kasiyahang tumatagal. Laging may kapalit ang bawat sandaling saya. Biglang tumunog ang telepono ni Inding. Isang tunog. Matalim. Parang humiwa sa hangin. Napatahimik ang paligid. Napatingin sina Tanggol, Intim at Ramon. Ang kaninang masiglang usapan na palitan ng tensyon. Si Roar ang nasa kabilang linya. Ang boses ni Roar ay mabilis. May tensyon. May pagmamadali. Tinanong niya kung nasaan na sila. Sagot ni Inding, papunta na sila. Simple ang palitan. Maikli. Ngunit sa pagitan ng mga pangungusap may kaba. At bago tuluyang maibaba ang tawag may isa pang boses na narinig ni Inding. Si Rigor. Ang tanong ni Rigor ay tila simple. Kasama ba si Tanggol sa pagtungo sa Biora? Ngunit sa simpleng tanong na iyon mailamig. May kakaibang diin. Parang may sinisiyasat. Parang may hinihintay na kumpirmasyon. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Inding. Hindi niya maipaliwanag. Hindi niya matukoy. Pero may mali. Pagkababa ng tawag, sinabi ni Inding sa tropa na kailangan nilang ibenta ang mga ginto. At dapat magsama-sama silang lahat. Ngunit si Ramon hindi basta naniniwala. Bilang ama, bilang veterano sa ganitong mundo, alam ni Ramon ang tunog ng pag-aalinlangan. Narinig niya ang bahagyang panginginig sa tinig ni Inding. Nabasa niya ang pagitan ng mga salita. Sa isip ni Ramon, malinaw ang posibilidad. May nakahawak na sa liig ni Inding ang kanilang mga kalaban. Maaaring may nagbabantay. Maaaring may patibong. Mabigat ang tingin ni Ramon kay Inding. Hindi iyon kawalan ng tiwala, kundi sobrang pag-iingat. Dahil sa mundong ito ang tiwala ay maaaring maging kahinaan. Si Tanggol naman ay nananatiling nagtitiwala kay Inding. Para kay Tanggol, walang dahilan upang pagdudahan ang kaibigan. Ngunit sa pagitan ng ama at anak may tahimik na banggaan ng pananaw. Isang hindi sinasabing argumento. Isang hindi pa sumasabog na tensyon. Sa huli, nagpasya si Ramon na maiwan muna silang dalawa ni Tanggol. Kailangan nilang pag-isipan ang susunod na hakbang. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa anumang kayamanan. Habang nagkakatinginan sina Ramon at Tanggol sa loob ng tahimik na sulok ramdam ang bigat ng paparating na unos. Ang mga diamante at ginto maaaring magdala ng panandaliang kapangyarihan. Ngunit maaari rin itong maging sanhi ng kanilang pagbagsak. At sa mundo ni Tanggol, Inding, Intim, Ramon, Roar at Rigor. Isang maling desisyon lang. Ang pagitan ng tagumpay at trahedya. Tahimik ang silid. Hindi ang klaseng tahimik na payapa. Kundi ang katahimikang may kasamang kaba. Magkaharap sina Ramon at Tanggol. Walang ibang nakaririnig. Walang ibang dapat makarinig. Huminga ng malalim si Ramon. Tanggol, marahan niyang simula, ngunit ang bigat ng tono ay parang babala. May mali. Napatitig si Tanggol. Kay Inding. Hindi agad sumagot si Ramon. Saglit niyang ibinaba ang tingin, parang binabalikan ang bawat salita, bawat himig ng boses na narinig niya kanina sa tawag. Hindi ko sinasabing traidor si Inding, dugtong niya. Pero may takot sa boses niya. Hindi iyon simpleng pagod. May pumipigil sa kanya. Nanahimik si Tanggol. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip niya ang posibilidad na iyon. Si Inding, ang kaibigan niyang ilang beses nang sumagip sa kanya. Umigting ang panga ni Tanggol. Hindi siya basta-basta bibigay, mariin niyang sagot. Ngunit kahit siya, ramdam ang bahagyang bitak sa sariling paniniwala. Samantala, sa kabilang bahagi ng taguan. Nakatayo si Inding malapit sa bintana. Nakatalikod kina Intim. Tahimik. Ngunit sa loob niya, magulo. Muling umalingaw-ngaw sa isip ni Inding ang boses ni Rigor. Ang paraan ng pagtatanong. Ang diin sa pangalan ni Tanggol. Kasama ba si Tanggol? Hindi iyon simpleng tanong. Parang kumpirmasyon. Parang may nag-aabang. Napapikit si Inding. May hindi siya sinabi sa grupo. Habang kausap niya si Roar, may narinig siyang kakaibang ingay sa background. Parang kalansing ng metal. Parang radyo ng pulis. At bago tuluyang maputol ang tawag may isang salitang narinig niya. Mahina. Ngunit malinaw.
Abangan. Napamulat si Inding. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa labas ng gusali, isang itim na van ang nakaparada sa di kalayuan. Tahimik ang makina. Naka-off ang ilaw. Sa loob nito, naroon si Rigor. Katabi niya si Roar. At sa likod dalawang armadong lalaki. Sigurado ka bang doon sila? Tanong ni Roar. Hindi inaalis ni Rigor ang tingin sa gusali. Hindi magkakamali si Inding, malamig niyang sagot. Kilala ko siya. Ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita, malinaw ang isa pang katotohanan. Mas kilala niya ang kahinaan ng tao kaysa sa katapatan nito. Bumalik tayo sa loob. Lumapit si Tanggol kay Inding. May problema ba? Diretsong tanong niya. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon gustong sabihin ni Inding ang lahat. Ang kutob. Ang narinig niya. Ang takot na baka may patibong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang namatay ang ilaw. Isang iglap. Isang kisap mata. Kadiman. Lintik, bulong ni Intim. Sa labas, narinig ang kalabog ng pinto ng van. Mabibigat na yabag. Napaangat ang kamay ni Ramon, senyas ng katahimikan. Sanay ang kanyang pandinig. Sanay sa ganitong tunog. May bisita tayo, pabulong niyang sabi. At pagkatapos, isang putok. Sumabog ang kandado ng pangunahing pinto. Nagkagulo ang loob ng taguan. Sa likod, sigaw ni Ramon. Hinila ni Tanggol si Inding. Sinundan sila ni Intim. Sunod-sunod ang putok. Bumabagsak ang mga gamit. Nagkakalansing ang mga bala sa semento. Sa gitna ng kaguluhan, sumilit si Tanggol at doon niya nakita. Si Rigor. Nakatayo sa bukana ng pinto. Baril sa kamay. Malamig ang mga mata. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Walang sigawan. Walang drama. Isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Akala mo ba hindi kita matatagpuan, Tanggol? Sigaw ni Rigor sa gitna ng usok at alingaw ng putok. Umigting ang hawak ni Tanggol sa baril. Hindi pa ito ang dulo, mariin niyang sagot. Hinila sila ni Ramon patungo sa lihim na lagusan sa likod, 100 matagal na nilang inihanda para sa ganitong sitwasyon. Habang papalayo sila sa taguan, naririnig pa rin ang putukan sa loob. Nang makarating sila sa eskinita sa likod, huminto sandali si Tanggol. Tumingin siya kay Inding. Walang salita. Pero malinaw ang tanong sa kanyang mga mata. Alam ba ito ni Inding? O nagkataon lang? Humihingaw si Inding. Puno ng alikabok ang kanyang mukha. Hain ko sila tinuro, mariin niyang sabi, bago pa man itanong ni Tanggol. Tahimik si Ramon. Tinitigan niya si Inding, parang binabasa ang kaluluwa nito. Sa malayo naririnig ang paparating na mga sirena. Hindi malinaw kung pulis ba o backup ni Rigor. Ngunit isang bagay ang sigurado. Wala na silang babalikan. Ang taguan ay nabunyag. Ang kayamanan ay naiwan. At ang tiwala mailamat na. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng eskinita, magkakatabing tumayo sina Tanggol, Inding, Intim at Ramon. Mas delikado na ngayon. Hindi na lang ito laban para sa pera. Hindi na lang ito simpleng operasyon. Ito ay personal na. At sa dilim ng Batang Quiapo, mas lalo pang lalalim ang banggaan ni Tanggol at Rigor. Dahil sa susunod nilang pagkikita, hindi na lang bala ang tatama, kundi katotohanan.